Nakabalik na pala sa Pilipinas yung inyo pong kinakasama. Opo, bigla nga din po ako kasi ang pagkakalam po namin, uwi siya ng December daw pero wala pang December, nandito na siya. So Hindi nyo po alam. hindi po namin Hindi alam. nagpasabi sa inyo na October pa lang, lalapag na pala siya dito sa atin. Opo, tapos yung nalaman namin po sa bilas ko po, nung nagsumbong sa akin na nandyan na daw yung nakasama ko. So nagugulat ako. Yun nga, sa halip na akala kong maging magandang kinalabasan yun, nasisira ang nangyayari kasi masakit kasi Medyo emotional po ngayon si Sir Edmundo dahil nga po until now is wala pa rin pong communication silang nare-receive mula po dito kay Ma'am Ethel Asikia. Sabi po, na-confirm nga po namin na nasa Pilipinas na po yung inyo pong kinakasama. Opo, ano po kaya sir yung rason, no? Bakit itinago po sa inyo? Usually naman, Rio, yung mga OFW pag bumabalik sa atin, gustong-gustong makapiling yung kanilang mga pamilya. Lalo na dito sa inyo, sir, ilan po yung anak po ninyo? 4 po. 4 yung mga anak po ninyo. So natiis po niyan na hindi umuwi agad-agad makapiling tong mga 4 po ninyong mga anak. Yes po. Ano po kaya rason, sir? Siguro po, isa lang dahilan yan, meron siyang lalaki, no? Kasi hindi siya dumiretso sa amin, na nandyan naman pamilya. Kasi lumabas siya para sa kinabukasan. Ito na, nagiging emotional po talaga si Sir Edmundo. Sir, bakit niyo po nasabi na baka may ibang involved? Sinabi na po ng kapatid ng asawa ang kinakasama ko, sinabi na po na ngayon galing sila sa ang kinakasama ko, umuwi ng Surigao, pumunta sa kapatid niya. Tapos kakontak naman niya yung tiyahin niya, kakontak niya na nagsumbong. Ang mama mo umuwi na sa Liti kasi may nandoon na yung pupunta daw sa lalaki. Yun yung kapatid ng kinakasama ko. So maliwanag po na sa akin lang naman okay nang natanggap ko na siya na wala siya kasi ganun talaga ang buhay, no? Gusto ko man pero hindi mangyayari, no? Na lang magparaya na lang ako. Pero yun siya mga bata, obligasyon ko na pagpatapusin ko yan. Yes, opo. Ma'am Terry Joy Asikia, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Terry. Opo, sir. Magandang hapon din po. Oo. So, Ma'am Terry, kailan niyo po huling nakasama itong inyo pong kapatid? Kalimutan ko. Mga October rin? Kasi nasa October yun? Ito, basta itong buwan po na ito, nakita po ninyo. Opo. Yung kapatid po ninyo. At Opo, ano pong nasabi niya? Bakit hindi umuwi doon sa kanyang mga anak? Sinabi ko po nga sa kanya, pati ang asawa ko sinabihan namin na bakit ka dumiretso dito sa amin? Bakit ayaw mo umuwi sa housing? Sabi niya, saka muna daw siya umuwi sa housing. Gusto niya muna daw umuwi ng probinsya. Sabi ko, hindi. Unahin mo yung pamilya mo muna bago ka umuwi sa probinsya. Nagsabi pa nga sa akin na huwag daw ako magsabi sa kanila, sa pamilya niya na umuwi na siya dito. Siyempre, hindi ko masakampihan. Kaya sinabi ko sa mga anak ni ate, saka sa asawa niya, Kuya Iri, na umuwi na si ate dito. At least alam po niya at narinig niya from you na dapat talaga umuwi muna siya sa pamilya niya. Oo, opo. And the mere fact na nagbanggit pa siya sa inyo na huwag mong ipaalam sa kanila, ibig sabihin, Opo. may testigo po ako. itinatago. Yes po. May testigo po ako, pati po yung kasama ko sa trabaho, si Nori. Kilala po to ng asawa ni ate. Kasi Okay. kapitbahay po nila to sa housing. Si Nori. Kilala niyo po ba yung boyfriend niya? Hindi po. Di ko po nakita yung boyfriend. Di ko din alam kung may boyfriend siya o wala. Kasi, ang ko lang doon, kasi may nakita ako ka-video call niya lagi. O may ka-video. Sir, kayo po ba yung ka-video call na yon? Hindi po. Pakistan. Yung isa, Pakistan. Ang isa naman, parang Bisaya yun. Bisaya yun. Okay. So, Yun ang nakita ko. okay. Ma'am, meron po ba siyang sinabi na plano kung kailan siya uuwi sa kanyang mga anak? Pagbalik daw niya galing probinsya, uuwi daw sa housing. Ang ko naman is, yung nakaraan naman, sinabi ko ng kapatid ko na, Manang, nakauwi na ba si ate dyan sa Manila? Kung wala si ate dito sa Manila, at saka kung uuwi yun, dito muna sa akin yun. At saka wala pa hanggang ngayon. So asan po siya ngayon, Ma'am Terry? Ang nabanggit kasi ng kapatid ko, yung bunso namin sa probinsya, baka daw sa Liti. Yun ang sabi. Kailan niyo po ba huling naka-video call? Matagal na po kasi doon pa siya sa ibang bansa Wala na kaming komunikasyon kasi yun nga nagkatampuhan kami kasi yun nga na nag-ano na ako na mayroon siyang laging ka-video call. Yun nga ang dahilan din na aking Siyempre natural lang naman nagsisilos ako, 'di ba? Kasi kasama ko siya Yun nga
Pagdating nito sa puntong ito, nangyayari na pag-uwi niya, doon siya dumiritso sa lalaki na yon, di ba? Sa akin, wala naman problema. Kasi natural lang naman ang sakit, no? Dadaan lang naman. So, Sir, okay na ako, naka-move on ako. Ewan ko sa mga anak ko na lang kasi para sa akin, kaya ko naman silang buhayin eh. Okay, ganito sir, baka po nakikinig ngayon. Ito pong si Ma'am Ethel. Okay na siguro sa akin, sir, kasi kahit anong mangyayari na ako na aayaw ko na rin sa kanya kasi ginagawa na niya eh, no? Ang ano lang siguro sa mga bata, yun, sa mga anak ko, mga bata na lang. Okay. So, ibig niyo po bang sabihin, sir, ngayon ay wala siyang binibigay na suporta sa mga bata? Nagbigay naman siya nung last September. Meron naman nitong Opo. September. Pero nakakausap din po ba ng mga anak ninyo ngayon, yung kanilang nanay? Matagal, bihira pong makausap niya yon. Ito lang ang makausap tapos bihira lang din. Yun yung naging Ito po, problema sir, doon. Hindi katulad nung noon ng unang pag-alis niya tapos yung sa isang taon siya, tuloy-tuloy ang komunikasyon namin, walang problema. Tapos nung naka-isang taon na siya mahigit, nagbago na, malaki ng pagbabago. So, yun yung suspensya ko na mayroon to. Iba na to kasi lalo na sa pananalita. Oo, nag-iba na. Tapos parang ayaw na niya makausap ba, di ba? Yun. Sige, sir, ganito ha. Total, pati naman yung mga anak po ninyo gusto na talagang makapiling yung nanay. Lalo, alam nila na nandito lang din pala sa Pilipinas. May mensahe po ata na gustong sabihin si alias Feli. Ang akin lang po, yung maayos na suporta. Lalo na po, grade 11 po ako. Marami po akong bayarin. At di lang po ako, pati na rin po sa mga kapatid ko. Actually, attorney, hindi lang po si Feli yung naririto, kundi pati po yung iba niyang kapatid na edad 13, 9 at 6. At si Feli po yung panganay na anak ni Ma'am Ethel at saka ni Sir Edmundo. Yan sa akin, yun, sa mga bata na lang, obligasyon, di ba, bilang ina, supportahan lang siguro siya para okay yung di ba? Yes Para po, sa mga oo. bata po. Siyempre po, no, ang nanay ay meron pong obligasyon Opo. para sa kanila pong mga anak. Okay? At siyempre, alam naman po natin, hindi lang din naman suporta ang obligasyon ng isang nanay. Siyempre, kasama na rin po dyan yung pag-aaruga Opo. sa mga anak po na ito. Lalo na't yung youngest ninyo is 6 years old. Opo. Okay? Kaya Huwag naman po sanang i-prioritize yung mga ibang kagustuhan. Yun na nga po. Lalo't kung ikaw ay kinakailangan ng iyong ibang mga mahal sa buhay. Okay? Yun na nga po nangyayari nangyayari na ngayon hindi na maibalik yung sakit talaga na normal ang sakit naman at mawawala din naman yun. Okay. Ganito po sir, total nanawagan na po kayo at sana nakarating po dito kay Ma'am Ethel Asikia at sana i-contact po nila kayo or baka pwede rin niyang ipadaan po sa amin para kahit papano mapagtagpo po namin kayo. Makapili niya ulit yung mga anak po niya at syempre kailangan rin niyang magpaliwanag, Rio. Yes po, Bakit attorney. inabot ng kay tagal-tagal? Mag-isang buwan na siya sa Pilipinas. Gusto pang itago. Ang sabi sa'yo, December. Opo. So balak pa, isang buwan pa ulit. Okay, nahayahay yung buhay. Sana naman po, no? Ang nyo dito, bakasyon lang to ng isang buwan. Tapos babalik na naman siya sa rehab. Ang bakasyon lang niya, isang buwan lang. November lang. Tapos October 1. Tapos November 13, babalik na po siya. So hindi talaga magpapakita sa inyo. Ewan ko po. Sa akin, wala namang problema. Kaya nga lang po, ayun sa mga bata. Kasi, Okay. may na nga kami. Kung ganun lang din naman pala yung plano niya sa buhay, baka parang kinakalimutan na rin niya tong mga anak na to. Yun na nga po Yun na nga ang pinaka masakit no? Sa tagal naming pinagsama mag 19 years kami. Tapos ganun-ganun lang kadaling winasak. Babalitaan po namin kayo kung meron po kaming matanggap na information o kaya mag-reach out po sa amin. And we will make sure po, as soon as we get the information, arrange po namin baka makapagtagpo po si Ma'am Ethel Asikia sa inyo or kung ayaw po ninyo, sa mga anak na lamang. Opo. At sana, sabi nga po ninyo, parang hindi naman na maayos yung relasyon ninyong dalawa, yung obligasyon na lang po sa bata. Opo. Gawin po nating formal. Opo. Yun na lang po. Kasi sa akin, okay na ako. Kay Ma'am Ethel, bukas po ang aming tanggapan. Pwede po kayong pumunta dito para po maibigay din yung panig nyo at makausap din po ang inyong kinakasama ni Sir Edmundo, pati na rin po ang mga bata. Maraming salamat po, Sir Edmundo, sa tiwalang binigay nyo po sa programa ni Senator Idol Raffy Tulfo.